Palaging nahuhuli sa trabaho o paaralan. Baka hindi maganda ang pag-manage mo ng oras. Pagkatapos ng araw, baka hindi mo natapos ang mga dapat gawin. May isang pag-aaral na nagsabi na kapag hindi mo maayos ang oras mo, nararamdaman mong wala kang kontrol sa buhay mo. Pero may magandang balita, pwede kang matuto kung paano mas maayos ang oras mo. Tutulong kami sa iyo gamit ang pagsusulat, pag-aanalisa at pagbabago sa 3 madaling hakbang. Sa unang hakbang, ang pagsusulat, isulat mo sa planner mo kung anong oras ka gumising bukas. Habang lumilipas ang araw, isulat mo ang lahat ng ginagawa mo. Oo, lahat. Ang 10 minuto para magbihis, kalahating oras ng trabaho, at oras sa social media. Isulat ang lahat mula paggising hanggang matulog. Ikalawang hakbang, pag-aanalisa. Tingnan mo ang schedule mo sa pagtatapos ng araw. Hanapin ang oras na parang nasayang. Alamin ang 5 bagay na nag-aaksaya ng oras mo, maging tapat ka sa sarili mo. Nag-spend ka ba ng kalahating oras sa coffee shop, 1 oras sa Facebook, 20 minuto na walang ginagawa? Mag-focus sa mga oras na nasayang sa trabaho dahil ang hindi magandang pag-manage ng oras ay pwedeng magdulot ng stress na umaabot sa bahay mo. Alamin kung gaano karaming oras ang nasayang sa mga bagay na hindi nakakatulong. Ngayon, ang ikatlong hakbang, pagbabago. Narito ang 3 paraan para maging mas mahusay sa pag-manage ng oras. Una, pumili ng mahalagang gawain, gumawa ng listahan ng mga dapat gawin. Limitahan ito sa 5 bagay at ayusin ayon sa importansya. Pangalawa, maglinis. Ang paglilinis ay makakatulong sa kalusugan at magsisave ng oras sa paghahanap ng mga importanteng dokumento. Ikatlo, mag-schedule. Ang paggawa ng maraming bagay sabay-sabay ay madalas nagdudulot ng stress. Maglaan ng oras para sa bawat gawain, itakda ang oras ng simula at pagtatapos para sa bawat task. Subukan ang mga tips na ito ng 1 linggo at tingnan kung paano ka umunlad. Alamin kung gaano karaming oras ang nasave mo